It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. me? It's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. Hindi. You are simplifying Palakasan ng boses. Suspended for 1 minute. complicated na international. Oh, ayan. Ito. Babalik tayo dyan. Yun lang yung pahapyaw ng ito talaga yung buo. Going back to Commodore Tariela, sa resolution nyo po kasi nakalagay dito in their performance of the official duties. So, tinanong ng ambassador ng China sa DFA, official ba yan? Which is tama and normal. So, if in Beijing, yung isang general doon ay maglabas ng caricature ni BBM, ipare-recall natin yung Pro-China na si Cayetano. Tignan ninyo. Bukas, ngayong araw na to, pro-China na siya. Yan ang sasabihin ng mga tarantadong dilawan, tsaka mga pinklawan, tsaka mga teroristang komunista. Pero ang pinupuntirya niya dito, yung pambabastos at katarantaduhan ni Tariela. Yun ang pinupunto niya dito. Iba na naman ang pinupunto ni Kiko Matching dito. ambassador natin doon pag hindi siya nagtanong, nag-protest na bakit, at pag hindi sinabing official ba yon. Kasi yung Pangulo natin takes effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya, on official time, will show this caricature. So, my point, Mr. President, is naghahalo-halo kasi itong resolution na to kung ano tama't mali. Let's assume, I will not grant because hindi ko alam yung statements niyo, Mr. President. I have to admit that, okay? Pero naghahalo din yung statement si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- we would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So the Yan. Ibig niya sabihin, yun lang naman kasimple yun. Is this a official statement of our government? Which is not. Clear yan sa mga galaw ng administrasyon na to. One, bakit i-open ang visa-free sa China? Two, bakit laklakan ba o dinner o social drinking ang First Lady sa ambassador mismo? 3, yung mismong DFA, kinausap si Erwin Tulfo, sinasabing, oy, sabihan mo yung mga kasama mo. Actually, mabuti nga si Erwin Tulfo nakinig di ba? Ibig sabihin, alam na niya. Uy, sabi ng China, chotomate lang, medyo wag kayo masyadong relax lang kayo. Ay, sabi ng China, sabi ng DFA, di ba? Oh. Tapos etong si Marcos, nakikipag-usap sa presidente ng China. Tapos may isang tarantado na opisyal, biglang bababuyin ang presidente, nakausap mo. As simple as that, walang matinong tao na magsasabing tama ang ginagawa ni Tariela. Ulitin ko, walang matinong tao na magsasabi na sa kalagitnaan ng gusto ng ating presidente na makipag-usap at makipag-negotiate sa China, biglang may opisyal na bababoy at gagago sa China. Imagine niyo, anong katarantaduhan yun? Sinong nasa katamaang isip na magsasabing okay lang ang ginawa ni Tariela? of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng isang President, bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. Hindi daw bastos yan. Okay? So ito yung sinasabi ni Pangilinan, hindi daw bastos yan. Okay? So, imaginein mo to. Baliktarin natin ang istorya. Sige nga ho,
ito, kung hindi ka rin tanga, Kiko Pangilinan, balik rin natin ng istorya. Merong picture na ganito. Si Jinping at saka si Bongbong Marcos nagkakamayan. Tapos may isang nakatayong Chinese general dyan na ang picture na pinapangaral niya doon sa mga tao ay mukha ni Bongbong na nagsashabu, yung mukha ni Bongbong na nakikipag-talik ng ewan. Magugustuhan nyo ba? Akala ko ba nag-uusap tayo? Akala ko ba aayusin natin to? Tapos yung general ninyo sasabihin, adik ang presidente namin. Di ba magagalit kayo? Ako hindi ako magagalit doon. I mean, di ba? Magagalit tayo eh. Bakit? Nagde-negotiate tayo, nakikipag-ayos tayo. Tapos biglang meron tarantadong general na biglang maglalabas ng meme ng presidente natin. Oh, ganyan ang ginawa ni Tariela. Yan yung sinasabing katarantaduhan. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan nyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, So sinasabi ng DFA, follow the decorum. Hindi ko maintindihan ba't hindi maintindihan itong Kiko Pangilinan na ito. Yung simple lang naman. Hindi naman natin sinasabing ibigay natin ang putang inang West Philippines na yan. Hindi yun. Ang sinasabi natin dito, wag natin pirman tong resolution na sumusuporta dito sa tarantadong Tariela na to. Sa ginawa nitong tarantadong Tariela na to, na binaboy niya yung presidente ng China habang nakikipag-usap ang ating presidente. Huwag natin suportahan ito. Yun ang sinasabi ni Cayetano. Ito naman si Kiko, sasabihin niya, there's nothing wrong with that. Tanga ang puta. kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will Wow. your staff put No, a it's meme not about towards me? China. Stupid reasoning. Pangilinan. Hindi yung point na, I'm not from China, dapat yung babuyin. So, pwede palang babuyin dahil Chinese ka lang? So, parang, ano to? Anong katangahan to? Ang sinasabi dito, nag-uusap tayong dalawa. Nag-ano tayo, pinagtatalunan natin what is the right thing to do. Tapos bigla yung staff niya maglalabas doon ng placard, Kiko Matching. Oh, 'di ba? Na nakasabit na mukhang Chonggo. Na mukha mo nakalagay doon. Habang yung pinagsisilbihan ng staff na yon nakikipag-usap sa iyo. Tama ba 'yun? Hindi naman tungkol sa China 'yun. Ang sinasabi dito, proper decorum. Proper. About decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no. President. Buta, malayo yun. You are simplifying. Manalo yung apple and oranges mo dyan. Session is suspended for 1 minute. International. point. I will speak after him. No, Mr. President, I've made my point. Just for the record also, the resolution does not make mention of the caricature. So I'm not sure where... Yes. Tinan nyo kung gaano kabobo itong si Kiko Pangilinan. Dito, nahulog siya. Nahulog siya sa bangin. Sinasabi niya, etong resolution, hindi ko naman sigurado kung yung caricature ito. What the fuck? So you're making a resolution and saying, we are supporting the statement of Tariela. Pero nung tinanong ni Cayetano, anong statement yun? I'm not sure if this is the right statement na we're supporting. What the stupidity naman yan? Where the point of the caricature is being Mr. President. pointed out. I will go there after this point, Mr. President. No? Sir President, Rule 93, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed parliamentary. From kindergarten, Mr. President, we are taught certain rules. How to address the teacher, how to respect your neighbor, paano i-address yung matatanda, di ba? Ganon din po sa international affairs. You do not mess
with their flag and you do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. If you are an official, especially under the president, napaka-importante nun, mga kababayan. Kasi, decorum mo naman. Respeto doon sa presidente to presidente. Diba? Nagagalangan sila. Tapos ikaw na nasa ilalim ng presidenteng isang gumagalang doon sa isa, gagawa ka ng kababuyan. That's why in this slide, Mr. President, it is very clear, yung official natin is, despite any dispute, si President Zelensky at President Putin if you put them on the same room, magkakamayan yan. So that's why the question kay Commodore Tariela is, officially sanctioned ba yan? Which tama na tanungin ng Chinese ambassador, bakit? If a general in China makes a caricature of President Bongbong, Tingnan niyo yung palusot nito ni Kiko Pangilinan. Tingnan niyo, another kastupidutuhan itong tao na to. dapat i-protest ng ating ambassador. At dapat tanungin, official ba yan? Because we cannot look underhanded pagdating po sa international community. Alam niyo na kagad ang papalusot ni Kiko Pangilinan. Sasabihin niya yung mga dyaryo sa China na hawak ng gobyerno ng China, binababoy si Marcos. Tingnan niyo. Hindi pwede ang Pangulo makikipag-usap na eto walang personalan and then yung general mo personal. So I'm sorry I reacted because anyone who sees the caricature, is that a flattering caricature? If I do that caricature to any world leader, kahit dito, di ba? The majority leader is smiling. The majority leader and I had a we've known each other since 98. We've never argued with raising our voice. But umabot. I didn't even remember what I said. We apologized to each other. Bakit? Mali eh. Mali. Pero tama yung pinaglalaban mo, bro. Tama pinaglalaban ko. Mali yung paraan paano natin pinaglaban. Yun. Ganda ng panaywanag ni Cayetano dito. So wala akong problema sa pinaglalaban ni Commodore Tariela. Pero hindi naman tayo fraternity dito sa Pilipinas na mali na nga brad mo, pero dahil bugbugan sa ibang bansa, sasabihin mo tama brad mo. Mali eh. Mali. I don't propose a resolution, but the guy should apologize and just say na tama pinaglalaban ko, pero mali na ginawa kong ganyan. Now, if he wants to do that, he resigns his commission. He can go around, he can join the media, he can be a blogger, he can be a professor. Yun. He can be like Ronald Llamas and call himself a Political analyst. or a political analyst, diba? Nayari ka, Lamas. Lamasin mo lang ni Hindi, alam mo, tama siya dito eh. Simple lang eh. Official to eh. Hindi dapat ginagawa ng official na nasa ilalim ni Marcos ito. Kung gusto niyang gumawa niyan, mag-resign siya, hubarin niya yung pagiging general niya, tapos maging vlogger na lang siya. May toyo na vlogger When you're dyan. in uniform, the other countries will ask you, official ba yan? That's standard, Mr. President. Kaya tayo nagkakaproblema. Mr. President, wala namang problemang magtanong sila. Pero itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. Number one. Number two, kahit sa China, Mr. President, kinakarikature ang ating Pangulo ng state-controlled, China state-controlled media. Na alam natin, walang lumalabas dyan na hindi aprobado ng Communist Party. So merong China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito rin, Ayan eh. Tignan mo di ba naririnig yung bulong-bulungan ng mga staff niya? Tanga rin yung mga staff niya eh. Kesyo, yan ang ibinigay. Yung media daw ng China. Tandaan nyo media ng China naglabas niyan. Although it's still a state-controlled entity sa bansa nila kasi it's communist. So lahat ng media doon, kontrolado nila. And yet, it's still media. Ibig sabihin, hindi official. Ang tanga-tanga talaga.
Hindi official statement yan ng gobyerno. Kung PTB ang naglabas niyan na under the state of the government of Marcos, hindi ki-questionin yan ng China. Walang pakialam ang China sa PTB4. Ang tanga naman. Shit, ewan ko. So maliwanag, Mr. President, na they too, through their official channels, Sir President. come up with caricatures, Mr. President. Sir President, yun po, with all due respect, Senator Pangilinan, and dapat ina-advisean ng DFA ng tama, hindi po mangga sa mangga o atis sa atis yan. Communist countries, including Vietnam, Cuba, North Korea, pag news outlet nila, although alam natin in reality, may say sila, just like PTB4, in reality, hindi dapat, but in reality, kahit sinong administrasyon ay may say sa PTV4, is not considered track 1. Hindi siya track 1. So kung hindi ka track 1, pwede ka mag-caricature. Hindi alam niya ni Kiko Pangilinan. Alam niyo kung bakit alam ni Cayetano? Kasi naging DFA siya. Sekretary siya. May alam sa foreign relation. Ibig sabihin ng track 1, hindi ikaw yun eh. Hindi ka official eh. Hindi ka naman dito eh. Oo, kontrolado ka ng gobyerno, pero hindi ikaw yung pinaka-track 1, yung nasa top, na para pag nagbigay ka ng statement, parang statement na rin ng presidente mo yun. Dahil general mo yun eh. Di ba? Media yun eh. Kahit na alam ng Communist Party. So if our diplomat ask, is that official? Sasagutin ka, that's our news. Hindi kami. Which is deniable, Mr. President, and therefore okay lang. No, it's not okay lang. Well, It's not okay lang, Mr. President. Why It is the when we international- defend when our officials caricature, it's not okay. But when their state-controlled news caricatures, it's okay. No, Mr. Hindi nga okay eh. Hindi ba? Pinagpipilitan niya okay. Sabi na nga ni Cayetano, hindi nga okay eh. Trap ka na naman dyan. Ang hina nyo talaga. Huwag na kasi si Cayetano eh. President, there is an Ayun naman pala eh. international... So what's the issue? No, Mr. President, there is an international order in foreign relations. Yan. And when these countries that control state media do it, it is accepted that it is not track 1. But when democratic countries have generals who do that, it destroys the order. Oo. Naririnig niyo yung bubulong. Tinuturuan siya si Kiko Pangilinan. Tanga ka. Sabi ko, wag ka na kasi. Wala kang alam pagdating sa foreign policy. When our officials caricature, Tingnan it's not niya, okay. may bumubulong But sa when kanya. their Pakinggan niyo. state-controlled news caricatures, it's okay. No, Mr. President. There is an Ayun naman pala eh. international... So what's the issue? No, Mr. President, there's an international order in foreign relations. And when these countries that control state media do it, it is accepted that it is not track 1. But when democratic Ang countries... sabi, naririnig niya yung background. Hindi, track 1 kasi si Tariela. Kiko Pangilinan, ano yan? Tatanga-tanga lang talaga. Ang hirap sa'yo kasi. Sabi ko sa'yo, mag-aral ka muna. Huwag kang tatanga-tanga. Hirit ka ng hirit. Kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang dun sa mga pasayaw-sayaw ninyo at paano-ano ninyo ni Sharon Cuneta. Di ba? generals who do that, it destroys the order. Oh, formal kasi ang track 1 eh. Tinuturuan ka ngayon. Nakakaya ka. Nakakaya ka, Kiko Pangilinan. Si Cayetano pa talaga napili mo. Mukha tayong childish at bata, nasisira po ang kredibilidad mula sa Pangulo hanggang sa Secretary of Foreign Affairs. Correct. Kung hindi sila napapaya na ginagawa ng state news, tayo napapahiya. Kasi walang maniniwala na gagawin ng general yan at hindi siya ipagsosorry tapos sasabihin hindi siya opisyal. Again, Mr. President, if taken in isolation, and that's the difficulty here, the good senator is taking it in isolation. That was January 14. December pa lang, pinuntire na ako. Hindi nga yun ang point eh. Ewan ko.
Alam mo, minsan para kang lasing eh. Sa totoo, alam mo yung kausap mong lasing, ang dami niyang palusot. Ang pinopoint out ni Cayetano, this fucking resolution is supporting itong disrespect na ginawa ni Tariela. So, tanggalin natin yan. O, wag natin pirmahan yan. Ang pirma natin, yung sinasabi ninyo, ipaglaban yung bansa, yung pagtira ng China sa inyong mga senators, yan, ipaglaban natin. Pero itong kay Tariela, i-drop nyo na yan kasi mali talaga. Si Senator Risa Ontiveros, the same. Hindi nga yan ang point. Nung nag-statement ang Congressman Laila and Congressman Jokno, tinira rin. So, itong propensity to focus on Tariela because nagre-reklamo on China, it does not present the entire picture, Mr. President. Mr. President. This resolution would not have happened if it was just Mr. Tariela, Commodore Tariela they were complaining about. No, Mr. But precisely, it is a systematic propaganda campaign to discredit our public officials, to discredit yun our ang sabihin armed nyo. forces, Mr. Huwag si President. Tariela. Yan ang style. And the statement of the DND, if you look at it, if you read through it, they were saying, and they condemned the lies. Mr. President, they described it as lies ang nilalabas ng China. And then dito tayo, nagre-reklamo sila dahil dito sa caricature. Sana naman medyo patas tayo dahil dito naman tayo sa atin, Mr. President. Suportahan naman natin yung ating Coast Guard. Ayan na. Sila ang tumataya dyan eh. Yan na yung parang tipong sinasabi niya. Pag kinontra natin si Tariela, hindi natin sinusuportahan ng Coast Guard. Gunggong! Si Tariela lang, hindi ang Coast Guard. Anak ka ng weteng Pangilinan. Bobo ka ba talaga? Nagtatanong lang ako. At suportahan natin ang DND at ang ating men in uniform. Yun ang ating Mr. President. kagustuhan para maipasa itong resolusyon na ito that we stand behind our men in uniform. We oppose and we condemn the lies, the disinformation, and the maligning being undertaken by China against the senators, against congressmen, against our men in uniform. Mr. President, ganun lang kasimple ito. Hindi na dapat pinahaba pa at pinatatagal pa to, Mr. President. Mr. President, that's his opinion that hindi to pwedeng pahabain. This affects OFW. Yun. This affects our ailing economy. Yun. This affects our being a Christian nation. Yun. This affects moral ascendancy. Hindi mo pwedeng sabihin dahil mali kayo, mali na rin gagawin ko. Yun. Dahil ang Coast Guard tama, yung isang general na ng bastos, okay. So I take offense sa sabihin, dito naman kayo sa amin. Protektahan nyo naman Coast Guard. Kailan namin hindi protektahan ng Coast Guard, Mr. President? We are for the Coast Guard, Mr. President. But if one of their generals went over the line and did something that is wrong, childish, undiplomatic, reckless, unprofessional, it's also our duty. Did we file a resolution here to ask someone to correct him? Hindi po. Kasi hindi na namin kailangan ng rest back ng Senado. Pag kami nakakapag-debate sa Russian ambassador, American ambassador, hindi namin kailangan rest back ng Senate. Especially kung tama kami. But what we're asking sa resolution to is rest back ng buong Senado. Yun. Which I'll go to the other point because hindi tayo magkasundo dyan. So tingin nyo tama, bahala kayo. Because may mga anak kayo, may mga apo, tayong lahat. Dadating tayo dyan. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, anak, pag mali sila, gumawa ka na rin ng mali. Yun. Anak, okay lang mang bastos kasi mas bastos sila eh. Yun. Anak, okay lang mag-bully kasi mas bully sila. Ako hindi ko sasabihin yon. Tama. Ako sasabihin ko, At hindi yun ang sinasabi. hindi, yun ang sinasabi Hindi, mo, Mr. yun ang President. sinasabi mo. Kasi Yun. you said, tama We si beg to Tariela. disagree, Mr. Mr. President, Hindi. Hindi pa tapos. Relax ka lang. Mr. Ina mo, President, relax ka lang. The question. The resolution question statement. Sabi dito, whereas in response to the public statements of the Embassy of the People's Republic of China, etc., etc., walang naka-attach ko anong statements nila. So paano tayo magdidebate dito? Yun. That's why mahaba to eh. Mga pang 3 araw to, inisa-isa ko yung statements. Pinapakuha ko sa staff. Nagsumulala ako kay Tariela because
tinitingnan ko statements ni Senator Risa. I think that's within her rights. She's been Walang problema. Some of her, I may agree or disagree, but yun ang statement niya. Oh. I'm looking at the statement of the gentleman from Pampanga. You're a senator, you're a patriot. But yung kay Tariela, nakita ko kaagad eh. Tama Sabit. yung iba niyang mga statements, pero mali yung ginawa niya. Yo. Na ganyan ang gagawin mo. Kasi pag ginawa kay President Bongbong yon, regardless kung opposition ako administrasyon, pagtatanggol ko siya. Dahil mali eh. Ang mali is mali. Hindi pwedeng mali sila, mali na rin tayo. Tama sila, tama Yun. tayo. May tama tayo niyan. Yun. So Mr. President, this is the question. How will we discuss and vote on this? Kung wala naman dito yung statements na kine-question natin. Sa madaling salita, kulang-kulang yung resolution. 'Di ba? Supporting Tariela, sabi nga mismo ni Kiko Pangilinan, hindi niya nga alam kung ano doon yung statement ni Tariela. Tapos at the same time, we are questioning the statement of China. And wala naman din doon sa papel kung ano yung statement ng China. So what the fuck? Ba't mo pipirma ng isang bagay na kulang-kulang? Tama, mali. Ang ganda ng point niya dito, So will the gentleman attach these questions and furnish the members of this chamber? I don't think we ever passed a resolution. Mr. This is just 30 seconds, tapos na ako. On this point, we've never passed a resolution condemning anything without specifying what we're condemning. Yun. So, pwede bang sabihin, hindi ko gusto yung sinabi ni Senator Marcoleta sa CA. Hindi po. I saw the statement of Senator Lacson. I saw the other statements. Specify nila kung ano sinabi niya. Nakita ko statement ni Senator Marcoleta. Clarify niya. At least malinaw. Eto parang carte blanche na lang. Lahat ng sabihin ng Chinese ambassador, mali. Paano kung sinabi niya, good morning? Mali din yan. Paano kung sinabi niya, ni hao, good morning? Mali din. Condemn natin yun? Bawal na mag-good morning sa Pilipinas? Oo, mali din. Kasi wala nga doon wala doon siya nakasulat. Alin doon sa statement ng China ang mali? Isulat nyo. Tapos papipirmahan nyo ng blanco. Ano to? Tang-inang yan, no? Alam mo, ganito na lang kasimple yan. Paikliin na lang natin, Sorry, pero alam mo, may mga tamang ginagawa at sinasabi si Tariela. Pero may mga mali. At maling-mali ito. Kaya dapat hindi suportahan yung resolution na sinasabing sinusuportahan yung officials natin, kasama din si Tariela. Sandali, may ginawang masama si Tariela na hindi tama. Why would I sign this? Second, why would I sign this kung sinisita ninyo ang statement ng China pero wala naman dito yung statement ng China? Kung hindi naka-indicate na masyadong vague. Ano yung para lang sa optics? Hindi, we are against China, so we sign. Against what? Against what statement? Diba? Hindi naman pwede yung parang hindi abogado to si Kiko Matching Alam mo, kaya itong mga to, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit tayo, na itong issue ng China na yan, hindi naman po talaga yan dahil sa, alam mo yun, dahil lang sa gusto nilang labanan ng China. Hindi ho, ito po ay dahil sa, dinidikit ho nila sa mga Duterte ang China. Watch, tingnan ninyo, gagamitin nila yan na propaganda kay BP Sara Duterte on 2028. Sasabihin nila pro-China yan. Binaboy nila, sinisiraan nila imahe ng China, tapos ididikit nila pro-China yan. Observe. And I'm telling you this, balikan nyo itong video na to pagdating ng during the campaign. Pro-China ang sasabihin nila kay VP Sara Duterte.